Isang tanong na tumatakbo ngayon sa isip ng maraming mga crypto holders ay paano kung ang hawak nating 10,000 XRP ay maging 33.8 million dollars. Sa pera po natin yan, ang conversion po niyan sa pera natin ay umaabot po sa 1.9 billion pesos. Kaya yan, mukhang imposible. Pero ayon po sa isang sikat na XRP supporter na kilala bilang The Five Blairs, ay pwedeng mangyari daw ito. Oo, tama po ang narinig ninyo. Kapag nangyari ang kanyang projection na sa XRP ay umabot ng $3,380 kada isa, pwede mong gawing milyonaryo. Yan, pwede po tayong maging milyonaryo or bilyonaryo kahit maliit lang ang ating initial na puhunan dito. Pero teka, paano po ito magiging posible? Anong mga ebidensya o senyales na nagpapakita na may chance nga ito? Kaya yan po ang ilan sa mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, paano nga ba magiging $33.8 million ang 10,000 na XRP? Nitong mga nakarang araw ay muling umingay po ang pangalan ni XRP sa social media dahil po sa isang prediction. Sabi po ni The Five Blairs, kung sakaling umabot sa $3,380 ang presyo ni XRP, ang hawak nating 10,000 na tokens ay magiging $33.8 million. At gaya ng aking sinabi kanina, ang conversion po niyan sa ating pera ay umaabot sa 1.9 billion pesos. Ayan, kaya ang laki. Ayon po sa kanya, noong ginawa po niya ang projection na ito, sa XRP ay nasa presyo pa lamang na $2.20. Kaya kung ngayon ay bumili ka ng 10,000 na XRP sa halagang $2.78 bawat isa, aabot ito sa mga 1.6 million pesos na investment. Pero kung tama po ang kanyang projection ay ayan, sasabog po ito. Isang lifetime ang ROI ang kalalabasan nito. Kaya kung meron ka pong hawak na mas kaunti, halimbawa ay 1,000 na XRP, ayon po sa kanya ay pwede ka pa ring umabot sa mga 190 million pesos. At kung mas malaki-laki ang puhunan mo na 50,000 na XRP, yan, tinatayang nasa 8.5 billion pesos po ang halaga niyan kung matupad ang forecast na ito. Ngayon ay ano po ang mga dahilan kung bakit posibleng umangat itong si XRP? Hindi lang ito basta haka-haka. May mga dahilan kung bakit posibleng mag-skyrocket ang presyo ni XRP ayon kay The Five Blairs. At ito po yung mga major na factors. Una, sabi niya, si Ripple na siyang nag-develop kay XRP ay nagpirma ng mahigit 1,700 na non-disclosure agreements or NDA sa mga bangko, financial firms, at tech companies mula pa noong 2013. Ibig sabihin ay may mga partnerships o kasunduan na hindi pa lantad sa publiko pero maaring magdulot ng biglaang adoption kay XRP. Pangalawa, si Ripple ay malaki na ang papel sa cross-border payments. Ang cross-border payments ay yung mga international transfers na kadalasan ay mabagal at mahal. Si XRP ay ginagamit bilang bridge currency para mapabilis at mapamura ito. Pangatlo, sabi po ni Ginoong Brad Carlinghouse, ang Ripple CEO, nitong June 2025 ay posibleng kayanin ng XRP Ledger na hawakan ang 14% ng global SWIFT transactions sa loob ng 5 taon. Ang SWIFT ay ang pangunahing sistema na ginagamit ng mga bangko sa buong mundo para magpadala ng pera. Sa kabuuan ay umaabot ito sa $150 trillion kada taon. So kung 14% nito ay mapunta kay XRP,
Yan po ay $21 trillion in volume na papasok sa ecosystem ni XRP. Pang-apat, napakalaki po ng potensyal ni XRP sa derivatives market. Ito ang market ng mga kontrata gaya po ng futures at saka options na ginagamit sa pag-hedge o speculation sa mga financial instruments. Ang halaga raw nito ay umaabot ng $1 quadrillion. Kahit maliit lang ang makuha ni XRP dito, napakalaking demand na agad ito. At ang panglima, may balita na si Ripple, yan sa pamamagitan po ng subsidiary niyang si Hidden Road, ay kasali na sa DTCC's Government Securities Netting System. Ang DTCC or Depository Trust and Clearing Corporation ay isa po sa pinakamalaking settlement institution sa buong mundo na nagka-clear ng $2 quadrillion na trades kada taon. Kasama sa mga patent filings nila ay ang pangalan po ni Ripple at XRP. Kaya posibleng ito na ang simula ng mas malalim na integration sa traditional financial systems. Ngayon ay posible bang mangyari ito or overhype lamang ito? Yan, realistic ba talaga ang $3,380 na presyo para kay XRP? Maraming crypto analysts ang nagsasabi na sobrang napakataas ito. Dahil kung imumultiply mo ang presyo na yan sa current circulating supply na XRP na 60 billion tokens, lalampas po ito sa $200 trillion na market capitalization kung saan ay mas malaki pa sa GDP ng buong mundo. Pero may mga nagsasabi rin na hindi mo dapat sukatin si XRP tulad ng ibang crypto. At bakit? Kasi utility driven po itong si XRP. Hindi lamang po siya para sa speculation. Ginagamit po siya sa totoong financial transactions. Kaya kung talagang magamit po siya sa global payments, SWIFT replacements at saka derivatives, may tsansa po siyang makaabot ng higher valuations. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. Para sa atin bilang mga Pinoy traders at holders, ito ay isang golden opportunity pero may malaking risk din. Kung meron po tayong XRP ngayon at maghintay po tayo ng long term, posibleng magbunga po ito ng sobrang laki. Pero kung papasok po tayo dahil lamang sa hype, delikado rin. Lalo na kung hindi pa verified ang mga developments. Ang presyo po ni XRP ay historically volatile at marami po sa atin ang naipit sa mataas na presyo bago po bumagsak ang market. Kaya importante pa rin ang proper risk management. Kung sakaling meron po tayong extra na puhunan na kaya nating i-hold ng 5 to 10 years, pwede po nating tingnan si XRP bilang long-term play. Pero hindi dapat natin ilagay ang ating buong savings dito. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay sobrang exciting po ang potensyal ni XRP. Hindi lang dahil sa presyo kundi dahil po sa real world use case niya. Kung totoo po ang mga NDAs, ang integration sa DTCC at ang posibilidad ng SWIFT disruption, masasabi nating si XRP ay may pangmatagalang halaga. Pero gaya po ng lahat ng mga predictions dito sa mundo ng crypto ay wala pong kasiguraduhan. Wala pong crystal ball ang sinuman. Kaya habang maganda ang maging hopeful, dapat ay manatili po tayong matalino, maingat at meron po tayong sariling desisyon base sa ating pagre-research o pananaliksik. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.